Kumusta po ang inyo pong long vacation? Kumusta po? Bay dito ho sa Puerto Princesa mayroon pong pangyayari. Noong Biyernes Santo na bumulaga ho sa atin, mayroon 2 pulis ang patay at isang correction officer ng Bureau of Corrections ang namatay dahil ho sa insidente ng pamamaril. Patuloy pong iniimbestigahan ng ating pong mga otoridad yung pong insidenteng ito, mga kapuso. Ganda umaga sa mga kapuso po natin na maaga pa lang nakantambay na doon po sa mga balita. Simula sa balitang nasyonal, nako, sisirit na naman ang presyo ng krudo. Mantakin nyo, 20 hanggang 21, posibleng itaas na naman. Sa presyo ng krudo, taas na talaga ng pamasahe natin. Lalo na yung po mga bibiyahe ng norte. Rojas lang, 350 na yung pong pamasahe. Kung galing ka ng bayan, hindi kaya magpapahatid ka ng Irawan, 350. Yung pamasahe mo sa tricycle. Pamasahe mo papuntang Rojas, 350. Ganun nakatindi yung pamasahe ho natin dito po sa Puerto Princesa at lalawigan ho ng Palawan. Lalo na dun sa mga sumasakay ho, dun sa mga sasakyan na krudo yung gamit. Ano ho? Pati LPG tumaas na, hindi na rin humapigilan. Mga kaibigan, kayo ho'y nakikinig na sa Super Balita sa Umaga, numero 1. Ngayon pong Abril 6, 2026, mga kapuso. Ito ang DYSP GMA Super Radio Palawan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Narito na ho, mga kapuso, ang ating pong mga balita sa 909 numero 1. Ngayon pong araw ho ng Lunes, Abril 6, 2026. Sumaradyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Mga kapuso, para ho sa ating pong mga balita, isang 39 anyos na lalaki may sinagawang drug bypass operation handang alas 6:30 ho ng gabi noong Marso 30 ng taong kasalukuyan diyan po sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Inilala ang suspect sa alias na Junjun, isang mangingisda at residente ng Barangay Punta Baja, Rizal, Palawan. Siya ay naaresto sa pinagsanib na operasyon ng Rizal Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office at ang Provincial Drug Enforcement Unit sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Mimaropa. Nakumpiska mula sa suspect ang isang sachet na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1,500 pesos at apat pang sachet na hinihinala ang methamphetamine hydrochloride o shabu na may kabuuang tinatayang bigat na 2.2 grams at halagang aabot naman sa 8,800 pesos.
Dinala ang suspect sa Rizal Municipal Police Station at nahaharap sa kasong pagnabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, mga kapuso. 15 minuto na, makalipas po ang alas 5 po ng umaga. Dalawang van driver nagpositibo sa surprise drug test ng mga otoridad sa Puerto Princesa Central and Transport Terminal. Nagpositibo sa isinagawang surprise drug test ng mga otoridad sa ilalim ng Oplan na Harabas 2026 ang dalawang van driver sa Puerto Princesa Central Land Transport Terminal sa Barangay Irawan na isinagawa noong March 30, 2026. Pinangunahan ng operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Palawan Provincial Office katuwang ang iba't ibang ahensya tulad ng Land Transportation Office, Puerto Princesa City Police Office, Police Station 2, PNP Highway Patrol Group, at ito pong City Health Office at Provincial Anti-Drug Abuse Council. Kabuang 150 individual, kabilang mga driver at konduktor na mga pampasahirong van at bus ang sumailalim sa random drug testing. Sa resulta ng pagsusuri, dalawang van driver ang nagpositibo sa illegal na droga batay ho sa urine test. Kasabay nito nagsagawa rin ng canine inspection at sweeping operation sa mga operatiba mula sa Seaport Interdiction Unit at Airport Interdiction Unit upang masigurong walang ipinasok na illegal na droga sa terminal. Namahagi rin ng mga information, education, and communication materials ang mga otoridad upang mapalawak ang kaalaman ng publiko hinggil sa masamang epekto ng illegal na droga. Samantala, batay ho sa Section 15 ng Republic Act 9165, isa sa ilalim umano sa rehabilitasyon ang mga naturang driver. Alas 5:17 na ho ng umaga. Samantala si Mapanga balita, nasawi ang piloto at co-pilot ng isang Ballpar BE-18 air cargo plane at tapos itong bumagsak sa labas ng perimeter ng Busuanga Airport sa barangay Dicalatsao. Bandang alas 11:37 ng umaga noong Abril 2, 2026. Yung mismong Huwebes Santo, mga kapuso. Patay ho sa paunang investigasyon ng PNP Aviation Security Unit 4, ang naturang eroplano ay nagmula sa Sangli Airport upang kumuha sana ng live fish product sa Busuanga, Palawan. Ngayon man habang papalipad, napabalik mga kapuso, bigla itong bumagsak at sumabog matapos ang take-off. Agad namang rumisponde mga tauhan ng Busuanga Airport Police Station kasama iba pang airport authorities at rescue units upang magsagawa ng rescue operation. Sa isinagawang search and retrieval operations, na-recover ang walang buhay na katawan ng dalawang crew at idineklarang dead on arrival bandang alas 3 ng hapon. Dinala kanila mga labis sa isang funeral parlor sa Coron, Palawan para sa kaukulang pagkilala habang nagpapatuloy ang investigasyon sa sanhi ng insidente. Magandang umaga kay Ma'am Maribel Solomon Viña.
Sabi niya okay, good morning po sa mga kasama, blocking para sa sayaw. Good luck guys for tomorrow competition. Dito kami sa Lukbuhan Gymnasium. Maribel Hermata. Suling Caralipio. Kay Loy Naval, kay Tia Pagya. At ganun din, kay Bang Bunan, kay Kate Caralipio, kay Ana Rospalad, Reza Naval, at ganun din kay Missy Vargas, kay Anding Villon, Althea Villon, Almera Solomon, at ganun din kay Princess Valies. Ganun din, magandang umaga kay Gretchen Claviria. Happy Foundation Day ng Barangay Lukbuan. May Foundation Day pa na ng Barangay Lukbuan. Alas 5:21 na ng umaga mga kapuso. Yung pa sa mga mayroon pong appointment ngayong araw. Tapos na ang mahabang bakasyon. Natutulog pa ho kayo. At magandang umaga rin po sa mga tubatahan. Samantala mga kaibigan, ilang mga establishmento ang tinupok ng apoy sa naganap na sunog sa barangay Kurong-Kurong sa bayan ng El Nido, Palawan. Ay kay Senior Fire Officer Juan Charles J. Midroso, nagsimula manong apoy sa kalawag padapag ng isang tindahan pasado alas 1:59 ng madaling araw noong Abril 1. 2026. Ayon kay Senior Fire Officer Juan Midroso, nagsimula mano ang sunog sa ikalawang padapag pasado alas 5:59 ng madaling araw, kung saan nadamay isang hardware, convenience store at 3 bahay. Dahil pawang gawa sa light materials, mabilis na kumarat ang apoy at nadeklarang fire out bandang alas 4 ng umaga. Alas 5:23 na ho ng umaga. Umaabot naman sa 500 persons deprived of liberty o PDL mula sa New Bilibid Prison o NBP ang matagumpay na nailipat sa Iwahig Prison and Penal Farm noong ika-29 ng Marso ng taong kasalukuyan bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na Bureau of Corrections o Bucor na mabawasan ang siksika sa mga pasilidad at mapabuti ang pamamahala sa mga correctional institution. Pagdating naman sa Iwahig Prison and Penal Farm, sumailalim ang mga inilipat na PDL sa mga karaniwang proseso tulad ng pisikal na pagbibilang, verifikasyon ng pagkakakilanlan, dokumentasyon at iba pang administratibong kinakailangan para sa kanilang maayos na pananatili sa pasilidad. Alas 5:24 na ng umaga. Magandang umaga ho kay Neil Death. At okay, good morning Neil Death sa inyo. At kay Ma'am Adela Delas Timoso Canupin, watching from Barangay Mauyon. Kay Ma'am Evelyn Davi, magandang umaga. Kumusta na ho kayo dyan sa Jeddah, Saudi Arabia? At kay Sir Randy Santisas, magandang umaga ho.
Punta na natin ang ating pong sports update. Ihahatid sa atin yan ni Super June Vicer Bantaculo. Umaga sa mga kapuso po natin na nag-aabang na roho ng sasakyan. May kakulangan ba sa sasakyan? Sports Update. Punta na natin si Super June Vicer Bantaculo para po sa ating pong sports update. Super June, pasok! Napanatili ni Pedro Taduran ang kanyang IBF minimum flyweight belt matapos pabagsakin ito ang challenger na si Gustavo Perez Alvarez sa ikapitong round. Dominado ni Taduran ang bawat round sa laban na ginanap sa California. Tumama ang kaliwang straight sa katawan ng Mexican boxer na siyang dahilan ng kanyang pagkatumba. Natapos ang laro sa natitirang 1.34 minutes ng ikapitong round. Mismong si Pinoy boxing icon Manny Pacquiao ang nagpresenta ng IBF title belt para sa tubong libon Albay. Mayroon na ngayong record si Taduran na 20 panalo, 4 na talo at 1 draw kasama ang 14 na knockouts. Habang 27 anyos si Perez ay mayroong 16 na panalo at 2 talo na may 1 knockout. At yan ang ating balitang sports. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Maraming salamat, Super June Vicer Bantaculo. Super Radio Sports Update. Mga kapuso, sumainyo ang Super Balita sa umaga numero 1. Maraming salamat ho sa inyo pong pakikinig. Ito ang DYSP GMA Super Radio Palawan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Susunod na ang Super Balita sa umaga numero 2. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Ito ang GMA Super Radio Palawan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Narito na ho mga kapuso ang ating pong mga balita. Sa ulat panahon, umiiral pa rin ang rates of high pressure area sa northern at central Luzon. Samantala mga kaibigan, wala pa rin kong binabantayan kung anumang sirkulasyon na kasama ng panahon ng LPA sa loob at labas ng ating pong bansa. Samantala buong Visayas, ang lalawigan ng Palawan, kabilang ang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may puno-punong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, dulot ng localized thunderstorm. Ang Visayas, ang Palawan, kabilang ang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas na mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan na may banayad hanggang katamtamang pag-alon ng karagatan. Alas 5:45 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, mga pasahero dumating at umalis sa mga pantalan sa lalawigan ng Palawan noong mahal na araw. Umabot sa mahigit 1,000 ayon po yan sa Philippine Coast Guard. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita.
Pasok! Aabot sa mahigit 100,000 biyahero ang naitala ng Philippine Coast Guard na dumating at umalis sa iba't ibang pantalan sa Palawan noong mahal na araw at simula ng summer vacation. Ayon sa ulat na uplan biyaheng ayos Semana Santa 2026 ng Coast Guard District Palawan, sa bilang nito na 60,721 ang outbound passengers at 40,860 naman ang inbound passengers. Nasa 5,080 vessels at motor bangkas ang na-inspeksyon upang masigurong sumusunod ang ito sa mga patakaran, kabilang ang seaworthiness at ang mahigpit na pagbabawal sa overloading upang maiwasan ang anumang insidente. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:46 na ng umaga. Samantala mga kaibigan ng Puerto Princesa City Water District, inihikayat ang publiko na magtipid ng tubig sa gitna ng tagtuyot at krisis sa presyo ng langis. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan. Muling buwabalik si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Hinikayat ang Puerto Princesa City Water District ang publiko na magtipid ng tubig sa gitna ng nagpapatuloy na tag-init at patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa padangdigang merkado. Bagamat sa kasalukuyan ay wala pang kakulangan sa supply ng tubig sa Puerto Princesa, binigyan din ng PPCWD ang kahalagahan ng paghahanda dahil ang matinding init at pagtaas ng gasto sa produksyon ay maaring makaapekto sa supply ng tubig sa mga susunod na buwan. Ipinaliwanag ng ahensya na ang pagtaas ng presyo ng langis ay may direktang epekto rin sa gastusin sa operasyon, lalo na sa pagpapatakbo ng mga pasilidad at kagamitang pantubig. Dahil dito, hinimok ng PPCWD ang lahat ng consumer na magsagawa ng mga paraang makakatipid sa tubig tulad ng pag-iwas sa hindi kinakailangang paggamit, agarang pagkukumpuni ng mga tagas at responsableng paggamit ng tubig sa pang-araw-araw na gawain. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy na ho nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaxan Extra. Ang kilala mong Alaxan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Alas 5:48 na ho ng umaga. Samantala sa iba pang balita, pinag-aaralan na Social Security System o SSS ang paglalabas ng relief measures tulad ng loan moratorium o pagpapaliban ng bayan para sa mga miyembro at continuation program o pagbawas, pag-alis ng penalty sa mga employer ngayon 2026. Sa ulat na nilabas ng ahensya, layunin nito nga magbigay ginhawa sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin at epekto ng krisis sa ekonomiya. Sa ulat na inilabas ng tanggapan ng SSS sa pamagitan ni Robert Joseph Ticlaro, ang Social Security System President at Chief Executive Officer, ito ay sa layunin para magbigay ng agarang ginhawa sa mga miyembro at employer na nahihirapang makasabay sa pagsipa ng presyo ng bilihin habang sinisikap ng pamahalaan na kontrolin ang epekto ng global oil shocks. Posibleng payagan ng mga miyembro ng pansamantalang pagpaliban ang pagbabayad ng kanilang mga loan sa SSS, pag-aalis ng mga penalties sa mga naantalang hulog ng mga employer upang hindi na lumaki ang kanilang obligasyon. Tinitingnan din ang pagpapalawig sa deadline ng pagbabayad ng contributions para sa mga miyembro at negosyo. Alas 5:50 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, kaso ng influenza-like illness sa Palawan
at Puerto Princesa umabot na sa mahigit 400. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Nagtala ng kabuoang 441 kaso ng influenza-like illness ang Puerto Princesa at Talawigan ng Palawan mula Enero hanggang Marso 2026. Sa datos na ibinahagi ng Create Mimaropa, nagtala ang Puerto Princesa ng 258 cases, sinundan ng Abulan na may 55 kaso, 29 sa Araceli, 18 sa Nara at 17 sa Rizal at 14 naman sa Batarasa. Noong 2025 nagtala ang Palawan ng kabuoang 1,892 cases at 7 ang nasawi, habang 1,160 na naman ang Puerto Princesa na may 4 na namatay. Ayon sa DOH, ang sintomas sa dapat bantayan sa nasabing sakit ay lagnat, sakit sa ulo, sakit sa kalaman at kasukasuan, panginginig, barado ilong, pagsusuka, sakit sa lalamunan, ubo at panghihina ng katawan. Hinimok ng kagawaran ng publiko para makaiwas sa ganitong sakit ay magpabakuna sa mga rural health units o barangay health centers, lalo na sa mga edad 10 taon pataas. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:52 na ho ng umaga. Mga kapuso, kayo ko'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Samantala sa iba pang balita, 3 ang patay, kabilang ang 2 pulis at 1 tauhan ng Bureau of Corrections sa pamaril sa Barangay Irawan. Ito po sa siyudad ng Puerto Princesa. Patay ang 2 pulis at 1 tauhan ng Bureau of Corrections matapos masangkot umano sa insidente ng pamaril bandang alas 10:30 ng gabi noong Biyernes Santo sa Zone 13, Barangay Irawan, Puerto Princesa City. Ay kay punong Barangay Rosana Arameta ng Irawan, naganap ang insidente sa isang lamayan. Atay sa kanilang nakalap na impormasyon, umano'y may nasuntok na pulis sa lugar at nang bumalik ito may mga kasama na at doon na nangyari ang pamarila. Sa opisyal na pahayag ng Puerto Princesa City Police Office, agad na inatasan ni City Director Police Colonel Christine Tabde, si Police Major Ray Aaron Iluna, Station Commander ng Police Station 2 na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang motibo. Bumuna ang Puerto Princesa City Police Office ng Special Investigation Task Group upang tutukan ng investigasyon at mapalakas yung koordinasyon ng mga unit ng law enforcement para sa agarang paglutas ng kaso. Mari namang kinuntinan ng Puerto Princesa City Police Office ang walang saysay na karahasang ito, lalo na laban sa mga uniformadong tauhan na nakatuon sa paglilingkod at pagprotekta sa publiko. Tiniyak ng pulisya sa mga pamilya ng mga biktima at sa komunidad na isinasagawa lahat na kinakailangang hakbang upang maibigay ang hustisya. Alas 5:54 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, City Director ng Puerto Princesa City Police Office, si Police Colonel Christine Tabde, narilib na sa pwesto. Narilib na sa pwesto si Police Colonel Christine Tabde bilang hepe ng Puerto Princesa City Police Office kasunod ng kautusang inilabas noong April 4, Abril 4 noong Sabado mga kapuso 2026. Ang naturang kautusan ay pirmado ni Police Major General Constancio Chinay Jr. ng Directorate for Personnel and Records Management ng Philippine National Police. Samantala mga kaibigan, itinilaga naman si Police Colonel Dennis De Leon bilang Acting City Director ng Puerto Princesa City Police Office. Kapalit ni Tabde, ang relief order ay kasunod ng naganap na pamamaril mga kapuso sa Barangay Irawan
dito sa lungsod kung saan nasawi ang 2 pulis at isang tauhan ng Bureau of Corrections. Alas 5:56 na ho ng umaga. Wala pa hong inilalabas mga kapuso doon po sa mga nagtatanong kanina pa ho. Sa mga nagtatanong kung ano na yung itinatakbo nag-investigasyon mga kapuso. Inaantay pa ho natin yung pong mga development doon po sa isinasagawang investigasyon ng PNP. Pero yung mga labi ng nasawing police at correction officer yan po sa nangyaring shooting incident sa Barangay Irawan ay nakaburol ngayon dyan po sa funeral home sa Barangay San Miguel. Yung labi ng correction officer at yung pong 2 pulis. Wala pa rin hong inilalabas yung pong pamilya, partikular yung pong pamilya ng correction officer. Patuloy pa rin hong tumatangging pagbigay ng numang report may kaugnayan doon po sa insidente. Pero kinumpirma ng pamilya na inaasahang dadalhin sa Quezon, Palawan yung pong mga labi nung biktima na correction officer. At doon ho ipagpapatuloy mga kapuso yung pong burol at paghahatid sa huling hantungan. Sa pamilya naman ng 2 pulis ay humihingi rin ho ng espasyo na respetuhin ang kanilang pamilya, lalo na mabigat. Ito pong insidenteng ito, yung pong isa ay nakatakda kong dalhin diyan po sa Nara, Palawan. Ito pong biktima na isang pulis mga kapuso. So antayin natin yung pong development na gagawin pa sa investigasyon ng ating pong mga otoridad. Yan po sa nangyari hong shooting incident na naganap sa Zone 13, Barangay Irawan, dito po sa siyudad ng Puerto Princesa. Kalungkot hong isipin mga kapuso, mga otoridad pa ho yung sangkot sa insidenteng ito. Isang correction officer at 2 pulis. Base naman umano sa kanilang pagtansya, ay posibleng posible hong maramdaman ang pagtaas ng presyo ngayong buwan ho ng Abril mga kapuso. Opo, base naman po doon sa yung unang natin, Sir Jun Fred, ay yun po yung estimate din natin, no? Na baka April ay yun nga, no? Baka mayroon na pong maramdaman natin yung pagtaas, no? Pero base po ngayon sa mga latest po natin, sa mga sitwasyon ay mukhang hindi naman po, no? Hindi naman po na mga ating mararanasan po na sana po yung huwag na sana. Sana nga, Sir Wilson. Hindi tumaas, pero mararamdaman natin ngayong buwan ng Abril ay patuloy hong tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Sa krudo ay inaasahan ngayon mga kapuso 20 o hanggang 21 na naman ang itataas. Nako naman. Kaya tinatawanan na lang ho ng Pinoy yung pong kalbaryo na yan o perwisyo
patuloy hong idinudulot ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala, wala hong dapat ipag-alala o mag-panic buying at bilhin lamang daw ho mga kapuso ang kinakailangan ayon ho sa DTI. Kung sakali may pagtaas ng presyo at kanila naman itong aalamin sa mga may-ari ng tindahan kung ano po ang dahilan. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Apo, tama po, no? Huwag po tayong bili po ng talagang lampas-lampas, no po? Ano lang po natin yung konsumuhin lang po ng ating pamilya. No po? Okay. Oo. At naman po, no? In case naman po na magkulang po at tumaas po yung presyo, ay ito yung aalamin din po natin sa ating tindahan, no po? Kung ano po yung kanilang explanation ng dahilan na bakit sila nagtaas. No? Yung ating naman pong suggested retail price po ay same pa rin po, no? Hindi pa rin po nagbabago. Yung nagbago po yung ating suggested retail price po, yun po talaga yung maano natin na meron pong pagbabago yung ating presyohan. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan at tinig pa rin ni Ginoong Wilson Paz ng Department of Trade and Industry sa lalawigan po ng Palawan. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Ulit umpakin niyo po mga orasan at tamang oras sa Pilipinas. 12 minuto na makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Samantala sa kaugnay pa rin hong balita, base umano sa kanilang isinagawang monitoring at pagbibigay ng liter of inquiry sa mga may mataas na presyo. Sa ngayon umano'y lahat abay maigi mga kapuso. Pasok pa rin daw ho sa SRP o suggested retail price mga kaibigan. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Apo, sir, yung base sa ating monitoring last week, no po, kasi no, previous week ay nagbigay tayo ng notice letter of inquiry doon sa mga medyo may mataas na presyo sa ating suggested retail price. Ngayon po, last week po, yung monitoring natin ay pasok na po lahat sa SRP. Ibig sabihin po ay binaba po nila yung kanilang presyo doon sa ating within or mas mababa pa sa suggested retail price. 13 minuto na mga kapuso, makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Ang inyo pong napakinggan at tinig pa rin ni Ginoong Wilson Paz ng Department of Trade and Industry sa Palawan. Samantala, dumalo naman daw ho sila sa ginawang pagpupulong na isinagawa sa Sangguniang Panlunsod kaugnay sa usapin sa mga presyo ng bilihin, kasama itong mismo si Direktor Hisel Salvador ng DTI Palawan, kung saan dahil kulang sila sa tao ay maigi ho magdadagdag po ang city government ng personnel sa DTI para maging katuwang nila sa kanilang pagmomonitor mga kapuso. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Nag-attend po tayo, sir, no? Kasama po natin si Director Hazel Salvador na nag-attend po sa patawag po ng ating pong mahal na mayor po ng Puerto Princesa. Opo, tulad niyo po, no? Lagi natin binabanggit sa DTI po ay konti po yung ating manpower with regards to ating mga pag-monitor. Kaya yun po, no? Ay nagpasalamat po tayo sa ating city government through our city mayor na bibigyan niya na pa tayo ng additional na tao para na doon sa sabi niya po na 5 team po yung pagbabantay ng ating presyo, nating basic
necessity center commodities at yung supply, sir, no? Kasama yung supply. Na-monitor natin yung supply, no, ng ating basic necessities po. Yan po yung talagang kautusan ng ating Mayor Byron. At ano po sa aming idea na mag-allocate po sila ng additional manpower po. Samantala mga kaibigan, uling binigyan din ni Ginoong Paasa na hindi manukukulangin ang supply base sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga distributor habang sausapin sa gasolina. Sinisikap naman ng mga depo na manatiling magkaroon ng supply ng produktong petrolyo sa lungsod at hindi kukulangin mga kapuso. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Opo, sa amin naman po, sa DTI po, no, yung ating manufactured and canned products po, ay nasyo naman po na hindi po tayo anay ng supply, no, at magiging sufficient po yung supply natin doon sa ating, base sa ating pakikipag-unayan nga po sa ating mga distributors na po. Yun lang talaga, sir, yung baka maranasan natin yung pagtaas, no? Pero yung supply po ay inaano po nila na talagang magkakaroon tayo, magiging sufficient yung ating supply. Okay. With regards naman po dun sa gasolina, ang po natin sa ating mga fuel ano po dito na sa Puerto Princesa ay patuloy naman po, no, yung shipment, no, yung isang company ay nagano na last week ay may shipment sila, tapos kahapon ay mayroong ongoing po na loading, no, at meron po silang parating. Ibig sabihin na inasure din po nila na tumataas po yung kanilang inventory, no, ng kanilang fuel product. At tuloy-tuloy naman po yung schedule nila ng shipment po dito sa atin sa Puerto Princesa. Ay yung ating sa DA naman po, yung bigas, no, inasure naman po ng NFA na sufficient po, no, at tuloy-tuloy yung kanilang pagbibili ng mga palay para makaano po ng stock po ng bigas po. 17 minuto na mga kapuso, makalipas po ang alas 6. O 18 minuto na, makalipas po ang alas 6 po ng umaga mga kapuso. Samantala mga kaibigan, isa rin daw ho sa binabantayan ng DTI ay ang hoarding na mahigpit na pinagbabawal. Kaya tinututukan nito mga concern agency o tinututukan din ito ng mga concern agency dahil mahigpit ito pinagbabawal sa ating pong batas lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Tama, sir, na po. Kaya isa po yan, yung hoarding po ay isa rin sa binabantayan ng bawat agencies na alam na po natin na yan ay bawal na sa ating batas na mag-hoarding po ng mga produkto na po. Lalo na po sa ganitong sitwasyon na po na meron nga po tayong crisis po sa fuel. Mga kaibigan, ng tamang oras sa Pilipinas, 19 minutos na, makalipas pa ang alas 6 po ng umaga. Kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Samantala sa kaugnay na balita, mayroon naman babalaan DTI sa mga nagtitinda ng construction materials na huwag dudublihin ang kanilang presyo o itataas ang presyo. Ito naman ko sa ating pong mga kababayan na kung sakasakaling maka-experience ng ganitong mataas ang presyo sa suggested retail price ay kagyatong iparating ho sa tanggapan ng DTI. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Pwede po sa amin yan, sir. Na po,
ilapit po nila sa aming agency na lang po dito sa aming provincial office kung taga-Puerto po yan. Kung sa municipio po, sa ating mga negosyo centers at para mabigyan po natin ng assistance po yung consumer po na nakaranas po ng ganyan na may taas po sa presyo po ng pag-stock sa material. Kung sila po ay nakabili na sir, no? Siguro yung official receipt or any document po na yun ay nabili nila doon sa tindahan at ano po nakalagay na presyo. Or kung mayroon po silang pwede po nilang picturean o yung price tag na po kung may price tag po doon sa product na yun or any document po no, na nagtuturo na yun po yung presyo po ng tindahan po na yun. Or gusto nilang sa carousel, no? Pwede naman po i-request nila po sa amin at kami na po yung pupunta doon sa tindahan na yun. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ang tinig ni Ginoong Welson Paz ng Department of Trade and Industry sa lalawigan po ng Palawan. Kaya ingatan ho ninyo ang inyong pong mga resibo. Nagiging ebidensya ho ninyo doon po sa mga tindahan na overpricing. Hindi ho sumusunod doon po sa SRP. Ay pwede ho silang managot sa ating pong batas. Lalo na ngayon tayo ho'y nasa ilalim ho ng krisis. Samantala mga kaibigan sa iba pang balita, sa gitna naman ng krisis sa enerhiya, sinabi ni Board Member Winsor Arsaga ng unang distrito ng Palawan na magkakaroon ng pag-localize sa mga direktiba na nilabas ng Pangulo. Gumagalaw na rin umano ang Price Monitoring Council ng pamahalaang panlalawigan para makita yung galaw ng mga presyo ng bilihin na aniya lahat na nakalagay sa mga provision na ginawang deklarasyon ng Pangulo ay maaring gawin sa level ng lalawigan nang sa gayon ay may mabawasan ang epekto sa atin lalo na sa mga mangingisda, sa mga magsasaka at saka sa mga minimum wage earner na nakadepende ng malaki sa mga produktong petrolyo. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Dahil po ngayon merong energy crisis declared by the President, hindi naman po sa sanggunian, yung session namin ng Martes, pinaipasaw namin na nilolocalize natin yung ginawang direktibo ni President. And of course, si Governor Ami Alvarez is on top of the situation. Pinagalaw na niyang Price Monitoring Council para tingnan yung mga galaw. And then yung lahat na nakalagay na provision doon sa deklarasyon ng Presidente ay pwede natin gawin dito sa level natin sa probinsya. And sa ganoon ay ma-mitigate natin, mabawasan man lang yung sa atin sa mga fishermen natin, regular wage earners, magsasaka na largely dependent sa gasolina, diesel sa ating Mga kapusong inyo pong napakinggan ang tinig ni Board Member Winsor Arsaga ng unang distrito ng lalawigan po ng Palawan. So kung pong direktiba ng Pangulo, lalo na doon sa ayuda, ay yan ho'y ilolocalize ng ating pong provincial government. Lalo na yung hindi humabigyan ho ng tulong, yan ho ang isa sa mga titignan ng ating pong pamahalaan lokal. Doon po sa mga kababayan ho natin na patuloy po nagtatanong, doon po sa takbo ng investigasyon ng ating pong PNP, wala pa rin hong inilalabas. Ano ho? Na report ang ating pong PNP doon po sa resulta ng kanilang investigasyon. Kaya patuloy ho yung pong mga katanungan na umuokilkil sa kaisipan ng ating pong mga kababayan. Sana ay masagot ho sa investigasyon ng ating pong PNP, may kaugnayan ho sa naganap na shooting incident dyan po sa Barangay Erawan. Lagi hong pumapasok sa isipan ng ating pong mga kababayan, mayroon bang ibang suspect doon po sa pamaril na subject na sinasabing hot pursuit operation? At may tuturing ba itong misencounter ang nangyari, mga kapuso?
At yung pong, abay may 2 pulis umano na nakainom at nasangkot sa suntukan sa may lamayan ho dyan sa Zone 13 at nagtawag ho ng resback. Pinasok ang bahay na pinaglalamayan at nagpaputok pa ho ng baril. Sino-sino ho yung pong mga pulis na rumisbak matapos pong masangkot sa kaguluhan ang kanilang mga kabaro. Iyan ho ay ilan lamang ho yan mga kapuso dun po sa katanungan ng ating pong mga kababayan. May kaugnayan ho sa insidenteng naganap diyan po sa barangay o shooting incident na naganap diyan po sa barangay Irawan. Mga kapuso, tayo ho'y nakikipag-ugnayan na sa Pag-asa Station. Naki-update muna ho tayo sa lagay po ng ating pong panahon ngayon pong araw ho na Lunes. Sana sa lalong madaling panahon ay meron pong resulta na yung investigasyon. May bigay na hong resulta ng investigasyon ng ating pong PNP. Nasa linya ho natin si Sir Mark Macolor ng DOST Pag-asa Station dito po sa Puerto Princesa at lalawigan ho ng Palawan. Update ho sa lagay po ng ating pong panahon. Sir Mark, magandang umaga po. Pasok! Magandang umaga po, Sir Rodel, at maging sa ating mga nagpapagpakinig. Narito pong update sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Wala pa rin po tayong ina-expect na namang weather system na makaka-apekto sa atin. Patuloy ang pag-iral ng mainit na panahon, maalinsangan at mainit na panahon. Wala tayong bagyo sa loob at labas ng PER. Satellite image natin, buong bahagi ng Palawan, at kasama yung mga isla, wala tayong nakikitang thunderstorm clouds ngayong oras na ito. At ang ating tinitignan, for the next 3 days, wala pa rin na significant na magpapaulan na nakikita natin. No? Nasa 1 to 10 millimeters of rainfall, which is napaka 0 to 10, or medyo thunderstorms lang yung mga ganyang tinitignan natin. Ang ating heat index, sa ngayon, wala pa masyadong pagtaas, nasa 30 plus pa lang. At in-expect natin sa mga susunod na linggo, posible nang tumaas ang ating heat index. Ang ating karagatan, isang metro dito sa may west, isa kalahati dito sa may Sulu, safe na safe para sa ating mga kababayan na mangingisda. Ating araw, sinikat ng 5:29 ng umaga, lulubog ng 6:15 ng hapon mula sa Pag-asa, Mark Macolor, Director Medula. So, Puerto Princesa, nasa 30 degrees Celsius lang, sir. Yes po, sir. Nasa 30 plus degrees Celsius. Anong lugar sa Palawan ang medyo mataas ang heat index ngayong araw, Sir Mark? Ang in-expect ngayong araw ay ang Puyo ay nasa 40 ang expected. At ang so far, Puyo lang ang expected. Pero hindi pa po ito yung actual. Malalaman natin mamaya alas 5 ng hapon. Okay. Sige po, Sir Mark. Maraming salamat po sa inyo dyan sa Pag-asa. Salamat din, sir. Mga kaibigan, si Sir Mark Macolor ng DOST Pag-asa Station. Maraming salamat sa inyo, Sir Mark, at ganoon din sa inyo pong mga kasamahan dyan po sa Pag-asa. At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong pong araw ng Lunes, Abril 6, 2026. Kami ang inyong sandigan ng katotohanan. Ako po ang inyong kapuso, Super Rodel Guzman. Sumainyo ang Super Balita sa Umaga numero 2. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Ito ang DYSP GMA Super Radio Palawan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo.